Hello, welcome to our Module 8 Web Services of Administering Networks in Linux course. So in this module, we're going to explain some of common web services used in Linux. So we're going to download, install, and configure Apache 2 and Nginx web services. So let's talk about first yung tinatawag nating Apache. So the Apache HTTP server project is an effort to develop and maintain an open source HTTP server for modern operating systems including Unix and Windows. So the goal of this project is to provide a secure, efficient, and extensible server that provides HTTP services in sync with the current HTTP standard. The Apache HTTP server, HTTPD, service was launched in 1995, and it has been the most popular web server on the internet since April 1996. So the Apache HTTP server is a project of the Apache Software Foundation. So let's hover dito sa installation and configuration ng Apache web server. Unahin natin yung Debian. So the required package to be installed is the Apache 2. So meron tayong command after ninyo ma-install you can use Apache 2-b to verify kung ang na-install nyo ba ay version 2. And of course yung mga commands that is used for starting our services. Then to set up yung ating web server, so gagawa tayo ng directory inside bar www. So in this case, gawin nyo na lang yung pinaka domain name niyo. Pwede namang any folder yan, yan. Pero syempre since gagawa rin naman kayo ng inyong website for your domain, so situate na ang gagamitin yung pangalan ay para sa domain name niyo. So in this case, ang example natin ay hendrix.it. So ibig sabihin nito, meron tayong hendrix.it and HTML directory. And inside that directory, gagawa tayo ng web page or HTML. So kung kaya ninyo mag-create ng ibang format, nasa sa inyo yan. So simulan na natin. So dito sa aking GNS3 na-install ko na yung yung services. Just to save time para sa internet. So now, create na tayo ng ating domain name site. And then create na tayo ng empty file, yung magiging web page natin. Ang pangalan ay index.html.
So dito mga basic parameters, no? So yun lang naman ang kaya natin. So kung kayo ay advanced sa HTML or with CSS, pwede nyo magamit yan, ano? Para mapaganda ang inyong website. So ang common kasi na code dito ay ganito, no? So wala namang kinalaman ang mga indentation ko for the performance. Ang goal lang nito is para madaling makita, no, yung mga tinype natin. Kung natatandaan nyo sa Cisco Packet Tracer, no, itong title tag na to hindi naman gumagana to doon sa Packet Tracer. So dito gagana ito. So kung meron kayong mas maayos na command, no, yan, gawin nyo na lang. Yan. So ito na yung ating HTML for our simple web page, no? And then next slide tayo. So create a virtual host file. So using nano sites available. Kung naman yung inyong website, no, tapos .conf yung huli. So ito ilalagay natin. So follow nyo na lang yung parameter, no? Server admin, pwede naman kayong mag-declare ng kung anumang email address for your admin, ano, or yung hostmaster, no. Pwedeng root din or bahala kayo. Pwedeng root at sa server name, in case na mayroon na kayong DNS server, no, na magde-define ng pangalan nitong web server natin, pwedeng lagay nyo rito yung complete name or pwede naman kung ano lang yung pangalan nito kung wala tayong domain or DNS server sa topology, no? So kung ano man yung pangalan, no, kaya gaya nyan SRV2. Yan, pwede nyo kompletuhin, no, kung meron na siyang pangalan doon sa DNS server, tapos ito yung canonical name niya. Di kompletuhin na lang natin. Para naka-ready siya.
So double check the syntax, no? Then save. Okay, enable domain configuration file, no? Which is yung Hendrix IT using A2N site. So pwedeng i-reload nyo kaagad yung Apache, no? Systemctl reload Apache 2. Then di-disable natin yung default default website nung in-install yung yung Apache, kasi kung tutuusin pwede nyo makita na meron siyang default web page. So disable natin yun para ang ilo-load ng ating Apache server yung ginawa natin na virtual host file or yung HTML natin. So try natin i-run yung configuration file, using the syntax test, using this command apache 2ctl config test. So kung makikita nyo rito, merong error, nakalagay AH0058 Apache could not reliably determine the server fully qualified domain name. So to solve this, magki-create tayo ng separate file na imamap natin doon yung pangalan ng server name, using nano Apache 2 server name.conf. Tapos lagay natin dito server name, and then yung pangalan, or wala pala ito. So server name natin is srv2-web dev. So try uli natin, systemctl tapos yung syntax checking natin, yung A2 or yung Apache CTL. Okay, so the problem here is yung pangalan, yung host name ko, sorry, configure terminal tuloy, nano yung local host name kasi niya, saka yung local host file, or pwede ko muna okay, hindi ko nagagalawin ito. So ang gagalawin ko na lang ay yung virtual host file natin. Okay, so host host 127001 So try kaya natin restart muna, reload or reboot.
So yung ginalaw ko lang muna yung yung host file natin para sa mapping ng pangalan, no. Nilagay ko kasi with henrix.it. Pero kung nilagay ko lang dito sa virtual host natin ay serve2 webdev, yan, kahit na yung alias natin with henrix it, gagana yun, no? Wala nang error dapat yun. Ayan, syntax okay, no? Ibig sabihin siguro i-map nyo na lang, no? I-map nyo na lang yung pangalan ng inyong web server, no, doon sa nakalagay sa host file. Kung ang nakalagay ay serve-web-dev, ito ilagay nyo rito. Okay lang to ang alias na to, yan, ang problema yan dyan. Okay, so syntax okay. Ibig sabihin wala nang problema sa name resolution ito, no, local host. And then ang susunod dito, A2 encop, check nga natin, no. Server name, testingin na natin yung ating website. So may command, no, sa CLI sa pag view ng HTML code, ano, ng isang server. Para ka lang pumasok doon sa iyong web browser. Kaya lang instead na yung readable format yung makikita mo, ang makikita mo doon HTML code. Ang command ay curl. So hindi pa pala naka-install itong curl, ano. Anyway, dito na lang tayo sa client natin. Na-install lang ko yun ng curl software or service na. So check muna natin ang ating IP address 238. So command is curl http tapos yung IP address ng ating server, which is 100.238. As you can see, nag-return siya rito ng HTML code, no. Ibig sabihin successful natin ang access yung yung web, ano. For human readable, of course gagamit kayo ng browser. Okay, ito yung yung nando sa title tag natin, no, Henrix website, no, nandito mismo sa title bar. So ito yung web server natin for Debian. Okay, so pwede ko na ito yung i-shutdown dahil ang susunod na gagawin natin na web server ay CentOS. So before that, lilinisin ko muna yung history nito para kapag nag-view tayo ng IP address, na ang i-return ay malinis na content ng CentOS Apache server.
ayaw nyo paulit-ulit mag-clear ng history, you can set this never remember history. Okay, shutdown ko na to. Installing and configuring CentOS Apache Web Server. Ang required package natin, dito ang pangalan ay HTTPD. Pero ano pa rin yan? Apache, no? So, you can use verification command, no? Kagaya ng user sbin httpd-b for version, ano? Tapos dnf list installed httpd, pwede yung gamitin yan. So alam naman natin ang problema, no, kay CentOS 8, meron siyang default na firewall D service, ano. You can add, if you don't want to disable the firewall, no, you can add the http service, or you can disable for a moment, no, and stop the the firewall D services. Okay, and then hindi kagaya ni Debian, no, nakapag-install kayo ng network service, naka-run na siya, at kahit mag-reboot kayo, mag-start pa rin yung service, ano. So you need to enable the service and start the service, no. Ayan. So pasok tayo, CentOS Web Server. So, check ko lang, no, kung nag-run na yung service dito. So IPA. Actually, pwede nating matest kung gumagana na itong Apache server, no. Yung default doon pa rin sa ating Lubuntu. Tapos check muna natin yung IP. 148. Ayan, ito yung tawag dito, yung default web page, no, na nakaset kapag ka nag-install kayo ng ng service. Of course, hindi yan yung gagamitin natin, no. Kapag tinest lang natin na itong ating client able to access the web server. Now, setting up a domain name by creating a directory or domain site, no, by creating directory inside bar www. Then edit na natin, no, or create tayo ng file. Under ng HTML index.html. Kagaya lang din naman ng ginawa natin kanina, no, yung gagawin natin dito.
So create a file, no? Create files. Create a site available and site enabled directory, no, to store the server virtual host, no, to store and serve virtual host. So directory itong gagawin natin. So sa loob ng directory niya, syempre doon tayo gagawa ng file, no. So dito isang command na lang ginamit, no. Instruct the Apache service, no, to look for virtual host in the sites enabled directory. So i-edit natin yung file at httpd conf httpd.conf. Tapos ito lagay na lang natin sa uli, ano, yung line na yan sa pinakahuli. Ngayon, kung kabisado nyo na yung text editor na to para mapuntahan yung last line, good for you, no? Kasi sometimes nakakalimutan ko yung mga commands. And then create na tayo ng ating host file. Then enable virtual host file, no, using ln. Kung inyong matatandaan, ang ln is link yan, no. So it's either soft link, no, yan, kalimutan ko na rin, no, sa tagal na hindi ginagamit, no. Yan, basta gagawa tayo ng link at httpd site yung ating index itconf, no, into sites enabled. So soft link, so ln-s.
So itong Debian, no, may problema ito sa mga security policies, no, that runs on the background, ano. Nung ni-search ko ito, no, kasi pinatakbo ko yan nung pagkalagay ko nito hindi siya gumagana. So meron pa palang dapat na i-set up, no, adjust the SE Linux permission, no, for virtual host. So using curl command, tapos yung website, it returns our HTML code, ano. So testingin na natin ito doon sa ating Lubuntu client GUI. So again, IP address. So dahil wala naman akong DNS server dito or local DNS server na naka-configure dito, so lagi ako magre-refer sa IP address, ano. Or unless i-configure ko si Lubuntu to have additional server to IP doon sa host file niya, no. Yeah, pero hindi na lang. So IP natin is 148. Okay, so ito na yung ating website, no. So tapos na tayo ng Apache. So pasok naman tayo ng Nginx. Nginx, no, or may bahala, no, kung paano siya i-pronounce, no. Pwede nyo ang tawagin Nginx, di ba? Nginx or Nginx is an HTTP and reverse proxy server, email proxy server, and a generic TCP UDP proxy server, originally written by Igor Sisuev, no? For a long time, it has been running on many heavily loaded Russian sites, including Yandex, Mail.ru, BK, and Rambler. According to Netcraft daw, Nginx served or proxied, 22.86% busiest site, in April 2021. So the sources, and documentation are distributed under the Tuklos Berkeley, kalimutan ko sa distribution yan, BSD like license. Commercial support is available for Nginx Incorporated. So ito yung mga configuration files, etc Nginx configuration directory where all Nginx configuration file resides, etc Nginx conf main engine configuration file, it can be modified to make changes to the engine global configuration. And then yung confd conf.d directory that contains server block configuration files where you can define website hosted within Nginx,
Best practice is to separate file, no, that indicates the website domain name. Example ito, ganito, no? Bar log nginx access log logs every request to your web server. Logs any nginx error, yung HTML, no, default directory that serves nginx documents. Recommended to create a directory structure within bar www, no, for the domain website. Or in reality, pwede naman kahit saang location nyo siya ilagay basta tama yung yung mapping ng inyong mga directories, ano. Installing and configuring Debian Nginx web server. So ang package na kailangan natin ay Nginx, no. So merong mga verification command that you can use, no, to verify kung na-install nyo na yung Nginx using nginx-b. Of course, no, you need to verify if Nginx service run automatically, ano, dito sa ating Debian. So start na tayo by creating our domain name site, no. Again, gagawa tayo ng ating location, no, under ng bar www, tapos yung pangalan ng ating domain, and then HTML folder, no. So let's go to our Debian. So install ko na yung service ito to save time, ano. So show tuloy system ctl nginx. So nagra-run na siya by default. So pwede naman natin test ito yung 212, ano, dito sa ating client. Again, this is 212. So ito yung kanyang default HTML, ano. So hindi natin papalitan natin ito ng ating sariling HTML code.
So ito na yung ating HTML code, no? So create a virtual host file. So ito, yung listen bracket colon colon, ibig sabihin nito IPv6 yan. So pwede naman natin hindi ilagay yan, ano? Kung IPv4 lang naman yung ating network. So meron pang directive dito kung tawagin na index, no? Tapos yung index.html natin, kulang siya dito, no? Server name natin, pwede naman tong yung mismong pangalan nito, no, na naka configure sa etc host file, no? Tapos ito naman, no, yung web.henrix.it, ito yung canonical name niyo na naka-define naman doon sa ating DNS server. So double check muna natin before we save, ano? Then engine x-t. Sabi daw tama naman daw yung syntax natin. Di-reload natin, no? So for testing, gamitin muna natin si Lubuntu. Oops, bago yun, mag-create pala tayo ng ng link, no, ng ginawa nating virtual host file. Dapat mag-exist din siya dito sa folder na ito na sites enabled. Testingin muna natin kung gagana, no? So IP 212.
as you can see here, no, yung lumabas dito na web or yung HTML code ay yung default HTML, hindi yung ginawa natin doon sa ating sariling file. Dahil meron kasing nakaload dito sa ating directory dito sa Etsy Nginx sites available. Meron pa diyang file tingnan natin. Itong default, so dapat natin tanggalin yan. Itong default na to meron din dito sa kabila so remove natin yan. RM ayan. So na-load na natin yung ating sariling web page. So testingin natin, no, doon sa graphical browser natin. Okay, here now our working website, no, for our Debian Nginx. Installing and configuring Nginx on CentOS web server. So dito, no, ang required package natin is Nginx. So nakapag-install na ako dito sa ating topology. So ang gagawin ko na lang is to create our domain site. So check ko muna kung naka-enable at kung nagra-run yung Nginx. Yung firewall D dapat patayin muna natin momentarily. So create tayo ng ating directory for our HTML file, ano. And then kagaya ng ginawa natin sa Debian, yung HTML code natin.
So nakapag-create na tayo ng ating HTML code, no, for our website. And then create a server block or tinatawag nating virtual host file that Nginx will serve, no. So let's test the syntax for Nginx. So successful daw siya. So restart muna natin systemctl restart Nginx. So subukan muna natin, no, if maglo-load yung ating kinreate na HTML code, ano, dito sa local server natin using curl, tapos pwedeng 127.0.0.1. as you can see here, no, ang nakaload dito yung default na website, no. So tatanggalin natin yan, or may edit tayo na file, lalagay natin yung pinaka location natin, ano. So ang default nito, kung niload ng ng Nginx natin, ay yung file na nginx.conf. Yan yung niload niya, hindi yung Henrix IT natin. So dito hanapin natin yung yung directive, yung server. So let's try to change this, kasi ito yung default default HTML site na binibigay niya. So gawin ko, para in case na magkamali ako, i-comment out ko siya, tapos create ako ng panibagong line. Specify ko rito yung bar www and rix.it /html. Subukan ulit natin, curl. Ayan, as you can see here, kita na natin. Forbidden daw. Okay.
check muna natin, no? So the IP address is 135. So forbidden siya. So try natin baguhin yung security context niya, no? Using this one. Pero bago yun, I want to check kung tama yung code natin dun sa sa HTML natin. So tama naman to, HTML, head, title, body. Tingnan natin kung may kinalaman ito doon sa security context niya. So iraran natin to. So change context, system u object, http this is content, enter. O testingin rin natin. Okay, so may kinalaman pala yun, ano, yung security context. Yan, kung bakit naka-forbidden yung naka-forbidden yung HTML natin. Although kapag ka nag-curl tayo, halos pinapakita niya na yung ginawa nating ginawa nating HTML, kaya lang mayroong portion doon na nakalock, no? Yan, so okay na yung ating website using Nginx. So in case na marami kayong katanungan, you can go and search or browse apache.org website, engine.org, at yung pinagbasihan ko ng ating example, digitalocean.com. Actually maraming way to create your own website, no? So isa lang yung ginawa natin, yung tinatawag nating virtual host, no, or yung block, no? So depende sa inyo kung ano yung gagamitin niyo. So I hope this video recording, no, helps you understand, no, at nabi-visualize, no, yung pag-setup, yung pag-install, configure, no, at pag-test ng ng ating website. So kayo na bahalang magdagdag ng mga kunyari mga picture doon sa ating website, yung mga images, no. Yan, iba kasi yung ibang role naman yung tinatawag na web admin server, no.
Yan, sa tinatawag nating network administrator. So again, maraming salamat sa time na inyong spend, no, for viewing and listening, no, to this topic. So see you on the next module.